Guys, Jason's here. Oh, tama nitong acting. Pakainit eh. Ang jacket pa kasi nalalaman. At papakita ko sa video ngayon is yung ating paano ko ginawa yung ating battery pack, o mostly tawag natin na solar generator. Very basic lang, simple lang, wala siya masyadong komplikasyon. So kung meron kang konting ideas about sa electronics, madali mo na ito masusundan. Guys, ito yung setup ng aking battery pack. Meron tayong dalawang USB charger pang ating mga small gadgets, which is nilagyan ko na rin ng separate switches. Yan. Meron tayong voltmeter at meron na rin siyang built-in capacity checker. At yan. So, nilagyan ko rin siya ng switch para hindi siya all the time naka-on. At yan, basic input and output, which is solar tsaka load. Ganun lang siya kasimple. So, kailangan nyo lang maghanap lang kayo ng casing na pwede nyo ilagay yung sama-sama na yung battery pack nyo. Yung ibang mga battery pack, naglalagay na sila ng inverter na sa loob. So, which is sa akin, hindi na muna kasi wala naman akong 220 volts na kailangan i-operate dun sa aking maliit na kubo. Siguro, medyo kasi tingin ko rin maliit din tong gantong setup para lagyan mo pa ng inverter. Siguro kung ganyan kalaki. Yeah. Kahit sinihan siguro kaya mag-operate ng ganyan kalaki, no? Joke lang. So, it's up to you paano nyo isi-set up yung inyong battery pack. Ano ba kailangan natin para makagawa tayo ng isang battery pack? Siyempre, kailangan natin battery. No? So, nasa inyo kung anong choice nyo ng battery. This one is, ginamit ko is yung 32650 na 6000 milliamps. At ang pinili ko yung parehas million terminal for the purpose of mas madali siyang gawing pack. Yeah! So, kung kailangan ko maglagay ng bus bar, mas madali ko siyang ma-screw. Pwede rin kayong gumamit ng mga ganito, 18650, tawag natin. Usually galing to sa mga old laptop batteries. Ang problema lang is wala akong spot welder. Kaya kung hihinangan ko to, baka mag-leak lang siya. Masira lang siya ng mas maiksi lang yung buhay niya. Then next is yung ating, siyempre dapat may charger ka. Ito yung akin is MPPT since itatap ko siya sa solar panel. Ang pinili ko is MPPT solar charger. So maganda siya. Kaya niya mag-accommodate ng 160 watts na panel. Another thing na kailangan mo pag gagawa ka ng ganito, since naka-series yung mga batteries natin, is yung BMS. Yan, BMS. Ito yung magpapahaba ng buhay ng yung mga baterya. Ito yung nagbabantay ng baterya mo kung sino yung hindi nag-charge, sino nag-charge, sino yung na-overcharge, sino yung na-over-discharge naman. So, yan. So, at the same time, may balancer yan. Kapag hindi pantay-pantay, alam niyo na, balancer, babalance niya ang bawat pack. Next, siyempre, yung optional na yung mga yan, so, yung mga accessories na kailangan mo. Kasi, meron kang charger ng ating mga cellphones, mga gadgets, nasa iyo kung ilan yung gusto mo ilagay. At the same time, ako, naglagay ako ng voltage checker. Sorry, nakabaliktad Okay, sa battery configuration naman, ang ginawa ko is 4S para ma-obtain natin yung ating 12 volts. At meron tayong 6 parallel, 6P, sorry ha. Meron tayong 6P. Ayan. So, yun yung P, yung magbibigay ng capacity. Which is, nakaparallel yung ating tagsi 6,000 milliamps. So, meron yan. Times 6 mo yan, magiging 36. Then, 85% ng 36, palagay natin, is 30 amps. So, total capacity ng battery pack nito is 30 amps, 12 volts.
or kung ilagay natin sa power wattage is around 300, so 12 volts times 30, around 360 power yung ano niya, watt hour, 360 watt hour, ganoon lang siya. Maliit lang siya kung tutuusin, titingnan mo yung 360 na yun, pero based dun sa gagamitin mo na power na consumption, for example LED na 3 watts, okay, gaano katagal bago maubos ng LED na 3 watts yung 360 watts power na yun? Matagal, di ba? So kahit ganito lang siya kaliit, matagal siya mauubos. Sabi nga nila, makunat nga daw yung mga ganito. Ayaw ko, bele ko lang alam kung makunat eh. Una natin kailangan gawin is gawin natin yung ating battery pack. Kung kailangan tayo ng mga battery holder, to may nabibili naman ito na apatan na, meron dalawahan. Pwede siyang buuin na parang ganyan, katulad nito. Ito ang kailangan kong laki para sa ating battery pack. So para lang tayo nagbubuo muna ng puzzle. Sa assembly guys, as much as possible, mas maganda kung mag-assemble kayo sa mga plastic na table. Pwede rin sa mga kahoy na table doon kayo gumawa. Kasi para ma-avoid nyo yung accidentally masu-short circuit nyo yung mga battery. Saka yan, tayo na. Pwede na dito, hindi siya gugulong. Gumamit lang ng kahoy na pangharang. So ilagay natin yung pare-pares na polarity. Yan. Fast forward natin ito, boring to. Yan. Then kabila naman is ito siya. Yung positive naman nakaharap niya kasi dalawang pack yan na isi-series natin. So, kaya ito yung ginamit ko naman na battery style. Mas madali kasi itong assembly as compared dun sa 18650 na kailangan natin ng spot welder pa. Ito hindi na kailangan. Next, so ilagay natin sa pang cover natin, holder. Yan lang. So yan, so meron tayong positive, meron tayong negative. Then dito sa kabila, meron tayong positive, meron tayong negative. So lagyan natin siya ng tight tapes. Like so. So lagyan natin siya ng tight tapes. Yan, medyo malaking tight tapes ginamit natin para secure. Yan, pwede na siyang hagis. Siyempre, slip natin yung sobra para medyo, oh my god, presentable naman ng konti. Dati kasi ang plan ko is ganito, gamitan ng nickel plate. Pero feeling ko kasi medyo mahina yung ganitong klase. Meron naman yung apatan nito, which is hindi naman ako naka-order. Kaya ginawa ko, gumawa tayo ng mga ganitong aluminum flat bar na ginamit ko as bus bar na. Medyo mas solid siya, mas maganda siya, mas makapit siya dito. Ito ginamit natin. So first thing first, kailangan ito kasi yung positive, ito yung negative. Yung negative nito is yung nasa pinaka-casing, pinakakahan niya. At ang nag-separate lang sa dalawang yan is yung parang laminate niya. Yan, mayroon parang heat shrink na clear. Yan yung nagse-separate dyan sa dalawa. At what if uminit yung ganitong nickel plate, possible na masunog niya na yung itong side na ito, since naka-tap yan na ganyan, baka masunog at magka short circuit tayo. Ito ang gagawin natin dito, kailangan ma-insulate lang natin itong positive natin, pero ito kahit hindi na kasi body to body naman ang contact nito, negative. So kung kumuha tayo ng interior ng gulong, patapon-tapon lang, then may punch hole tayo, binutasan lang natin, and then yan, ginamit ko siyang insulator dito, diba? Yan, sweet, tama. And then alam ko ito yung pinaka-positive ko, gagamitin ko. So maglalagay na lang ako ng bus bar natin na positive. Yan, ito. And then siyempre lagyan na natin siya ng tornilyo. So lagyan ko lang ng polarity yung bus bar para alam ko kung alin yung positive at negative natin na dulo gagamitin natin. Kung meron kayong ganito, sakit, that's better. Hindi masyadong ipitan to. Ipitan nyo lang siya once, then balik-balikan nyo lang, unti-unti nyo lang i-torque ng unti-unti. Sa feel lang yung kamay lang, yung ano, para hindi ma-stress masyado yung terminal ng battery. So importante dito sa sa taas is mahigpitan nyo na ng tama bago kayo pumunta dun sa kabilang side, para kasi dito sa kabilang side, dito tayo magsi-series. Pag didikitin natin yung dalawang yan, apat na yan. So
Ano ba kung wala kayo ng socket at ito yung ginagamit nyo, ano so pag nagigpit ka, possible magdikit na yan dyan. Yan, accidentally madidikit nyo na yung kamay nyo dyan. That's why unahin natin itong taas. Lagay na natin yung ating pang series, isa pang bus bar. Ito okay lang kahit walang insulator kasi negative naman yung polarity nito. Kaya yan ay nakatap dun sa pinaka mismong casing ng battery. So again, yung positive, lalagyan natin ulit siya ng insulator. So cut out ng ating mga interior na pakatapon-tapon. Maganda yung insulator yan kasi makapal. Lagyan natin ulit ng bus bar. Pwede ito, hindi siya masyadong pumapasok, so hindi naman tayo maka-perfect ng machine. Pwede natin i-round pile ng konti. Dapat yung mga butas niya medyo freeling, nakakagalaw yung mga ating mga terminal para hindi tumatama yung kanyang pinaka thread. Isasabay ko na yung mga ganitong mga nickel plate natin na pang sisiris natin sa dalawang battery. So take extra caution sa ganitong proseso na kasi nag-link na yung dalawang dalawang battery packs natin, no? So since naka-link na yan, meron na tayong 6.4 volts dyan. Kaya nga ang advice ko is plastic na table kayo gumawa or sapinan nyo ng anything na like yan, kahoy para nakaangat siya, at iwasan nyo mag-iiwan ng mga anything na metal dyan sa area ng workbench nyo para hindi accidentally masusort nyo yung mga terminal natin, yung battery natin. So yun lang yung ating extra caution dito kapag ina-assemble nyo na yung battery packs natin. So ito mga gamit lang din naman na nickel plate. So reuse lang. Hindi na ako bumili ng bagong, ikakat na naman natin. Para masok-sok pa ngayon. Ang gagamitin kong casing ng ating battery pack. Galing to sa ating handrail na hindi na ginagamit. So maganda to kasi hard case siya kaya maganda siyang gamitin. At parang may handle na rin siya. Isang bitbitan na lang lahat kasama na. So may mga ganto-ganto siya na kailangan natin tanggalin para magkaroon pa tayo ng extra space at maging flat yung area ng ating paggagawaan. So ito na, natanggal na natin yung mga bukol-bukol. Flat na siya yung area natin. Malilay na natin na maayos yung ating mga batteries. So next, mga accessories naman tayo. Ito yung gagamitin natin yung mga pang cellphone charger natin. Pang sasakyan, pang motor, pwede rin. So yan, nabili ko lang din online to. So meron na tayong isa dito. Dito ko siya ilalagay yung isa. Yan. Wala akong yung step drill ko, hindi pa yung cash niya. So nilagyan lang natin ng 5. So magiging 4 yung charging port natin. Dito, tsaka dito. Natin siya. Nilagyan natin ng maliit na switch yung ating mga USB charger. And para sa ating voltmeter at capacity whatever capacity checker. Meron tayong isang input para sa solar panel, then isang DC output, voltmeter, tatlong switch, dalawa para sa ating USB charger. Sa gitna is para dito sa voltmeter natin para pwede natin siyang i-off, hindi naman siya lagi naka-on, no? Kasi kahit pa paano may consumption din yan. Dito naman mag-wire na tayo ng mga accessories natin, yung mga switches, and then yung ating voltmeter, yung ating mga USB chargers, dalawa. Yan, para mamaya is dire-diretso na akong pa-plug-in, magwa-wiring dun sa ating BMS at sa ating charger. So ito basic lang naman to, switch and ano lang naman yan. Konting wiring lang. No need for diagram na para dyan. And then para sa ating load at ating solar input
After ko naman set up yung mga kailangan ko mga accessories, sa BMS naman, pwede naman kayong pumili ng any BMS na kailangan nyo. Basta angkop siya dun sa configuration ng yung batteries. Pwede nakikita, ayan. Okay, for LiPo 4, which is lithium iron phosphate. 4S, kaya 14.8 volts na BMS. Okay, so nakalagay din dito sa BMS na ito yung mga specifications niya, no, pwede niyang capacity niya, kaya niya, at katulad niyan with balance. So malagandang BMS to kasi kapag mahina yung kabilang pack, ibabalance niya lang. So hindi siya naiiwanan, hindi siya napag-iiwanan ng panahon. Ano nyo ilalagay yung ito sa battery natin. Meron naman tayong diagram dyan. Usually pag nabibili nyo may diagram yan. So blue sa positive sa, so ito yun. Yellow, so hindi ko na-explain to lahat-lahat. Ito na yung pinaka-diagram, so tingnan lang kung ito pa rin ang BMS na gagamitin nyo. Take note na every BMS na gagamitin nyo is magkakaiba ang wiring diagram. Ito yung P negative, meron siyang C negative, at meron siyang B negative. So itong BMS ito is mostly negative lang ang ginagamit niyang para i-control niya yung or alagaan niya yung battery mo. Doon siya sa negative, and then kukuha siya ng positive dito. Yan lang. Para lang gumana yung buong system. Yung P is ito yung magiging load mo. So i-plug mo siya doon sa papunta sa load, palabas, which is ito yon natin. Ito yung load natin. Yung C sa charger natin. So manggagaling siya dito sa ating MPPT charger. Ito naman is B negative. Ito yung direkta sa ating negative pole ng battery natin. And nag-prepare na rin ako ng mga gagamitin natin mga wires, mga terminals, ganyan. Ganyan. So yung BMS natin, nilagyan ko rin ng mga nickel plate, ganyan lang. So wire ko na lang din to. Since medyo lock tayo ng konti sa space, is ipapatong ko siya sa ibabaw nito. Yan. Lagay lang tayo ng mga spacer dito. Diyan. Para naka-elevate siya dito at hindi siya nakapatong directly sa BMS. Gagamitin natin pan-charge ng ating battery pack is MPPT. 14.4 volts. Yan, meron siya. Kaya niya mag-accommodate na 160 watts. So may link din yan sa ating description. Meron na rin siya mga indicator kung ano yung battery status, kung nagcha-charge pa or hindi, or full charge or over voltage siya. Ganda rito sa MPPT na ito is meron siyang heatsink, may cooling fan na rin. Ganda. At ito, dito siya. Pwede nakita solar input and battery. Okay. Solar input direkta na natin sa ating solar panel, which is 150 watts yung solar panel ko sa labas. Yung battery natin, ito, instead na directly to sa battery, dadaan muna to ng BMS, which is ito. Yan. So yung charging nung natin ng terminal na itong BMS, dito na siya ilalagay. Tapos, yung positive niya, yan yung sa battery. Okay? So, yung negative lang yung kailangan natin i-connect dito, and then yung positive dito. So, ilagay ko na siya din. Then, yung load, pwede naman tayo dito sa, may sarili siyang output load. Kaya lang, hindi na magagamit yung BMS natin na, yung parang sensing, capabilities na, kung magsha-shutdown na ba siya or babalance niya yung ating mga batteries. Kung dito na natin kukuhanin load. Pwede tayong kumuha siguro ng iba pang load dito. Medyo mas maliit na ampere lang. Kasi 15 amps yung kaya lang nito. So dito tayo sa mismong BMS kukuha ng load. Okay, para din magamit natin yung features nitong BMS na to.
Okay, so ilagay ko lang siya dito sa ibabaw para meron tayong space pa. And then winaringan ko na rin to ng push button switch para hindi lagi naka-on to. Pwede mo siyang patayin. Lagay natin yung mga battery natin. Fix na natin siya by using ito. Ginamit ko is makapal na tie tapes. Ganun na rin kasi ginawa ko sa kabila. Ito, tie tapes lang din yan. And baka mapansin nyo is kinulang na ako ng holder dito. Binalot ko muna ng interior para may insulated yung mga batteries. Naka-separate sila. Okay naman. Temporary lang habang wala pa yung holder natin na holder. So ito, nagbutas tayo na dito sa likod, sa ilalim, para pag-insertan na itong ating tie tapes. Kung ma-secure yung ating batteries, yung connector ng ating BMS is tinap ko na sa kanilang corresponding position kung saan sila dapat nakalagay sa ating mismong batteries. After connecting yung ating mga wires ng ating BMS, then na-series ko na rin itong dalawang battery pack natin. Bali, 4 na siya, naka-series na yan, at meron tayong 12 volts dito sa terminal na ito, negative, at ito yung positive natin. So, itong ilalim, tsaka itong ilalim na ito, nagdikit na lang yan kasi using jumper wire. Naka-jumper siya, mapunta ron. So, yun yung pinaka-output niya. Positive output natin ito. Ito yung negative output ng battery, ito. So, magwa-wire na lang tayo dito sa ating charger at ating BMS. Tatap ko na lang yung wire natin. So, from input ng ating solar panel dito, yung positive ko, wala kasi akong red wire available. Yung yellow, ginamit ko. And then yung blue, yung negative natin. Which is, ito na siya. So, i-screw in lang natin dito sa ating input ng solar MPPT. Yung wrong screw. Iba. Mas malaki yata kailangan. Yun. Yung negative niya. Source. Tawag natin. Yung pinaka solar panel natin. Okay. So, hindi pa naman nakatap yung mga batteries natin. Kaya wala pa tayong mga short circuit na maririnig dyan. And then yung positive ng load, ito na lang tayo. At ito na rin yung magiging positive ng battery. So, pinagsama ko na yan dyan. Okay. So, and then lalayin sa ating BMS. Ito yung sa charging niya. So, yung output ng MPPT natin, yung negative niya, kukonect natin yung charging negative ng ating BMS. Dito siya. So, yung BMS natin, kukuha siya ng negative charging dito sa ating MPPT. Okay. Next is, itap na natin yung ating negative sa battery. Ito yung papunta na ating BMS. And i-connect na natin yung ating BMS. Okay. Yun. So, naglagay tayo ng fuse. Itong fuse na ito yung galing sa mga nabibili na natin sa mga motorcycle shop. 20 amperes yung nakalagay dito.
Then ito yung papuntang battery positive, papunta rito sa MPPT charger natin. So tap na natin. Yun, may spark siya. So yung spark na yun yung parang initial load, hindi naman siya yung spark na tipong sumusunog, no? Dapat hindi ganun, ha? So ganito lang siya. Yan, simpleng spark. Then ayan, umiilaw na yung ating MPPT. Sa camera, blinking siya. Pero sa akin, hindi naman eh. Okay, ipita ko na lang yan. And tapos na tayo. Okay. That's it. So ito yung sinasabi ko na pag wala siyang switch, switch off natin siya. Ayan, namatay siya. Switch on natin. Ayan, maglalagay siya ng battery status. Ito is lahat nakailaw, ibig sabihin full charge siya. Click mo siya uli, mamamatay na siya. Okay, dito tayo sa ating solar panel bench area. Dito ako dati nagawa ng ating small na solar generator. Ayan, nag-set up ako dati ng ating solar panel at regular na SEC lang. Nandun yung ating solar panel sa labas, gumapang siya doon, then naglagay ako ng switch para na on and off ko yung ating panel. And then nagawa na rin ako ng plug para sa ating solar generator, provided na rin. So ipa-plug ko lang siya dito. And then i-switch ko lang yung ating solar panel. Mostly kasi ganun talaga ang setup. Laging nakapatay muna yung panel bago mo i-connect sa battery. Ayan, umilaw yung ating MPPT. So naglagay ako ng sight glass din dyan para na-check ko anong activity ng ating MPPT. Sa loob nito, pag binuksan natin, makikita rin natin na yung MPPT natin is ito. Ayan. Ayan. So yung last na LED is parang nagpa-pulsate lang siya. Hindi siya blinking eh, pulsate lang. So meaning parang last bar na lang, full charge na yung ating battery pack. Then di naman umiinit yung ating MPPT charger. Ayan. So okay na, pwede natin siyang i-testing. Lagyan na natin siya ng load. Test ko siya gamit nating converted na 12 volts fan, electric fan. Yan, ganyan na rin yung plug niya para diretso sa ating solar generator. Ginawa ko na rin yan dati. And then, yan, yun natin. So, yun. Napakalakas ng hangin. Sorry, wala kasi siyang audio, gawa ng maingay yung background dyan. And then, itong voltage natin is 13.6 kasi full charge na rin siya actually. Malapit na siya ma-full charge, almost. Dapat mga 14 volts. Then yung ating mga USB chargers, okay na, umiilaw. Then ite-test lang natin using any, pwede kong mag-plug ng cellphone dito. Ito katulad nito, pwede akong gumamit ng mga battery chargers na pang mga maliliit na gadgets. For example, 18650, pwede akong mag-charge sa ganyan. Yan. Medyo matagal nga lang. Pero at least, magagamit ko any device na gumagamit ng 5 volts or USB, gamit ko yan. Yan. So, yan. Mag-charge yung ating batteries. Galing sa ating solar generator. Ayan to guys. Gamit namin siya ngayon dito sa kubo. Hindi siya masyadong nag-full charge nakarang araw. Yan siya ngayon dito sa kubo. Yan, may ilaw tayo sa labas. Then may ilaw din tayo dito sa ating tambayan. Okay. Yan, may solar ano tayo? Solar Christmas lights. So Pasko lagi dito para gabi-gabi. Gamit na natin sa ating kubo yung ating ginawang solar generator or battery pack. Hopefully yung video to is nakatulong para maging simpleng guide lang para makagawa rin kayo ng sarili yung
solar generator na pwedeng gamitin outdoor or sa ating mga camping. Don't forget to like and subscribe. So, see you on my next video.